taong 1998, nakapagtayo ako ng isang kumpanya. Isang kumpanya na kung saan ang operation nito, ang negosyo na to, ay yung dressing plant. But unfortunately, in 2 years' time, it was closed down. It was folded, na-bankrupt ako. Hindi ko nakuha ang sisihin ng Diyos. Pero nagkaroon ako sa Kanya ng isang simpleng dasal. Dasal na ang sabi ko, Lord, kung may purpose pa ako sa buhay, make me live again. Because today I feel dead. Hindi ko na po hangad yumaman. Ang hangad ko lang, matapos ang problemang ito, sapagkat nung panahon na yon, Lord, maayayos ko lang ang problema, simpleng buhay, dahil hindi ito ang kwento ng buhay na gusto kong iwan sa aking pamilya at sa aking bayan. So yan lang ang dasal ko, napakasimple. Ang dasal ko, simpleng buhay na lang, but why I receive blessing more than what I pray? Why I receive blessing more than what my family need? Ang hiningi ko lang sa Diyos, 1 dangkal lang. Pero binigyan niya ako ng 1 dipa. I try to find my purpose in life. Until natatandaan ko, pangulo ako ng ating Rotary Club of Marilao. Nagkaroon kami ng isang feeding program diyan sa may harap ng St. Michael School. Na may dala kami mga pagkain sa mga tawag natin doon ay batang hamog. May mga dumating. Pero ang dala namin ay limitado lamang. 60 packs of meal. So, binigyan namin. Problema, nung maibigay namin lahat, may dumating na isang bata, wala na kaming maibigay, umiiyak dahil hindi siya nagkaroon. Alam mo, nagulat ako. Yung isang bata na nabigyan namin, ibinigay niya yung natanggap niya. So, naging kapansin-pansin sa akin sapagkat batang hamog, may gusgusin, pero ibinigay niya yung pagkain. Tinanong ko siya, ba't binigay mo? Paano ka? Sabi niya, busog pa naman po ako. Kawawa naman po yung bata, umiiyak. Paano ka mamaya? Bahala na po. Alam mo, para akong dinagukan doon. I have so many questions to my Creator. Why I receive blessing more than what I need? Yung bata, sakto lang para sa kanya. Pero nakuha niyang magbigay. Tayo pala, sobra-sobra na, tsaka lang natin maalalang magbigay. That people need people. Diba? Bata pa tayo, kinakanta na natin sa simbahan niya, na walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. That's the reason I'm very thankful dahil napili ako ng Diyos para i-manage ang blessing niya to bless other people. Ako po si Kuya Ronnie R.M. Mendoza at ito po ang kwento ko. Encourage everyone. Kung naniniwala kayo sa layunin natin na makapaglingkod sa ating kapwa, sa ating lipunan, at higit sa lahat sa Diyos, samahan ninyo ko, Mr.